Chapter 7. Pakiramdam ni Cynthia ay siya na ang pinakamaswerteng nilalang sa ibabaw ng lupa. She had a stable source of income. May boyfriend pa siyang ubod ng gwapo. Matalino at mahal na mahal siya. It was almost too good to be true. Nagbalik na ang dating Cynthia. She surprised everyone na nakakakilala sa kanya bilang the Black Eyes. Naisa na niyang umuwi sa San Gabriel sabalit hindi naman niya magawa sapagkat palaging hectic ang schedule niya. Nagpasya siyang uuwi kapag maluwag ng schedule niya. Pinangako niya yun sa kanyang mga magulang matapos siyang tawagan ng mga to. Kapwa natuwa ang dalawa sa ibinalita niya. Sa kasalukuyan ay dalawang malalaking gigs ng Fever ang nasikaso niya. Next week nagaganapin ang una at ang ikalawa naman in-expand pa sa isang sikat na bar sa Malate. Palagi naman nakaalalay sa kanya si Manny. Tila bumabawi ito sa mga panahong nasayang sa kanila. Kahit gaano ito kaabala, lagi pa rin to sa kanyang tabi. At wala na yata siyang mahihiling pa. She smiled. Scented candles for my lovely girlfriend. Nakaangiting inabot ni Manny kay Cynthia ang isang malaking kahon na puno ng iba't ibang kandila. Alam nito na yun ang collection niya. Thank you. Ani ang hinalikan to sa mga labi. You remind me of candles, you know? Bueno, ano na namang litanya yan? Natatawang tanong niya rito. Talaga to? Napaka-anticlimactic mo naman? Ani to na napakamot pa sa ulo. Sige na nga, why do I remind you of candles? Pagbibigay niya rito. Because you light up my life, nakangiting sabi nito. Baduy mo talaga? Napaigtad to ng kurutin niya sa tagiliran. Hindi pa rin to nagbabago. Marami pa rin alam na corny na litanya. By the way, nakita mo na ba yung ad ng gig mo sa dyaryo? Tanong nito sa kanya. Oo naman, yung sponsor ang nagpalagay noon. Ang laki no? Sa buong page, nagpa-schedule nga ng appointment. I guess kukunin nila ang banda for a commercial. Ang galing mo talaga. Anito at niyakap siya. Siyempre, ako pa. Teka, malapit na yun ah. Siguruhin mong hindi ka absent ah. Magpapaalala pa niya rito. Pwede ba naman akong umabsent? Pakis nga. Hinalikan siya nito na tinugan naman niya. Subalit parati ng hanggang halik lamang ang nangyayari sa kanila. Naalala pa rin pala ni Manny ang binitawan nito pangako sa kanya noon na hindi na mauulit ang nangyari sa kanila sa resort hanggat hindi pa sila na ikakasal. He remained true to his word kahit minsan inararamdaman niya na nahihirapan itong ikontrol ang sitwasyon. Kaya naman kapag masyado na silang naging intimate, ito na ang kusang lumalayo. Palagi nitong sinasabi na, it can't wait. Nakukontento na to sa tuwing magkayakap sila. Hindi pa rin naman to nagpo-propose sa kanya. Naisip niya na marahil isa sobrang abala niya ay hindi nito makakatsyempo. Kaya naman atat na rin siyang i-clear ang kanyang schedule. Nais siyang magbakasyon sila nito sa San Gabriel. Marahil doon magpo-propose sa to. At muli siya na napangiti. Sinundo ni Manny si Cynthia ng gabing yon. Sabay silang pumunta sa gig ng Fever. Marami ng tao sa bar pagdating nila. Gaya ng kanyang inaasahan. Standing room only doon. Kailangan pa nilang makisiksik sa kapalang tao bago sila nakarating sa backstage. Nang may check niya ang miyembro kung ayos na ang lahat ay pumesto na sila ni Manny malapit sa stage. Laking pasalamat niya at isang gig na lang ng banda ang poproblemahin niya. Pagkatapos niyon, pwede na siyang magbakasyon. Isa pa, humihingi rin ng bakasyon ng mga to. Kalahating oras na lamang at magsisimula na ang show. Manny, punta lang ako sa comfort room ha. Paalam niya rito. Tumango lamang to at inilalayan pa siyang makatayo. Hindi na siya sinamahan nito. Nag-retouch siya ng make-up at nag-spray ng pabango sa loob ng comfort room. Paglabas niya ay dediretso na sana siya sa mesa nila ni Manny nang matigilan siya. Nakita niyang seryosong nag-uusap si Kiel at Rina. So hanggang ngayon pala hinahabol pa ng babaeng to si Kiel. L-shape ang pasilyo papunta sa comfort room. Kaya naman may lugar na maaari niyang pagkublihan. Hindi naman siya likas sa chismosa. Subalit hindi niya maintindihan ang kabang nadama niya sa kanyang dibdib. Malakas ang boses ng mga to na tila nag-aaway. Kaya naman dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Idagdag pang wala namang tao sa bandang yun. Kiel, please try to understand. Hindi naman ganun kadali na lang ako susuko. Ani Trina. My God, Trina. Hindi ko alam na ganyan ka pala kababa. Pati si Cynthia. Ani Kiel. Kinabahan siya dahil papaano siyang nasama sa awing ng mga to. Pinagbuti niya ang pakikinig. It's not what you think, Kiel.
Mula sa pinagkukublihan inatanong niya na hinawakan ni Kel si Trina sa magkabila nitong balikat. Ginamit mo pa ang kapatid mong si Manny para makuha lang ako? Ang grupo namin? How could you, Trina? Putol ni Kel sa sasabihin pa ni Trina. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi na niya narinig pa ibang pinag-uusapan ng dalawa. Wala na siyang iba pang naririnig sapagkat parang sirang plaka na napaulit-ulit na sinisigaw ng isip niya ang sinabi ni Kel. Kapatid ni Trina si Manny. Nabigla niya naalala ang kasuotan ni Manny nang makita niya to sa bar. Pinalano pala ni Trina at Manny ang pagkikita nila ng binata. Hindi siguro inaasahan ni Manny na siya ang manager ni Kel na matagal ang gustong agawin ni Trina sa poder niya. Nang mapatunayan nga na siya nga ang manager ay kaagad na binago ng mga tong style ng panloloko. Siyempre nga naman, agad niya tong mabibisto kung all of a sudden nakikita niyang gano'n ang forma nito. Napagtanto niyang pulos kasinungalingan pala ang mga sinabi nito sa kanya. Lahat ay mga tahi-tahing istorya. Hindi ito naging miserable nang umalis siya ng San Gabriel. She was a fool to believe everything Manny told her. Malamang pinagtatawanan siya ng magkapatid. Sa ikalawang pagkakataon, nabilog na naman ni Manny ang ulo niya. Dapat natuto na siya sa nangyari nun. But like the idiot that she was, naniwala siya. No wonder kaya hindi ito makapag-propose sa kanya ng kasal. Dahil wala naman itong balak na gawin yun. Pero hindi siya makakapayag na gusto ng magkapatid. Ipaglalaban niya ang fever. Hindi niya ibibigay kay Trina ang gusto nito. Hindi talaga nagbago si Manny dahil hanggang ngayon ay mukha pa rin tong pera. Sa palagay niya, may porsyentong pinangako si Trina rito kapag nakuha na nito sa kanyang fever. Hindi biro ang halagang nakukomisyon niya sa grupo. Pinihira niya ng mga luha ang nag-uunlahang tumulong sa kanyang pisngi. Pilit niyang kinalma ang sarili at tumiretso sa backstage. Guys, I'll be gone for a couple of weeks but don't worry, babalik ako before your next gig. Pamamaalam ni Cynthia sa grupo. Ang balak niyang pagbabakasyon ay napaaga. Alam niyang aaraw-arawin na naman siya ni Manny. Uuwi na muna siya sa San Gabriel. Total naman ay nakabalik na si Jenny at alam naman nito ang dapat gawin habang wala siya. But why? Nagtatakang tanong ni Kel. I need some time off. Sa kanya naalala na malapit na palang matapos ang kontrata ng mga to sa kanya. Kel, you would not find another manager while I'm gone, would you? Tanong niya. Wala siyang lakas ng loob na tanungin to dahil nais niya sa bibig mismo nito manggaling ang tungkol sa narinig nito at kay Trina. Of course not. Good, I have to go now. Dire-diretso na siyang lumabas ng opisina. Hindi na siya nagabalang magpaalam pa kay Manny pagkatapos ng ginawa nito sa kanya. Mabilisan siya na nag-empake. Ilang saglit pa inulan na siya ng kanyang kotse habang tinatahak ang daan papunta sa San Gabriel. Naiinip naman na sinipat ni Manny ang kanyang wristwatch. 4:00 na ng madaling araw. Hindi siya makatulog sapagkat nag-aalala siya kay Cynthia. Nakailang tawag na siya sa bahay nito ngunit answering machine lamang ang sumasagot. Kung hindi pa niya tinanong kay Kel kung nasan ito, hindi pa niya malalaman na nagbakasyon na pala to. Nang gabing iniwan siya nito sa bar. Hindi na siya nito hinarap. Pati mga tawag niya rito ay binaliwala nito. Noong una, hindi siya kagad naniwala sa sinabi ni Kel. Kaya minabuti niyang puntahan to sa bahay. Inabot siya ng 2 oras subalit walang Cynthia na dumating. Kaya nagpasya na siyang umuwi. Naguguluhan siya. Bakit bigla na lamang to umalis ang walang paalam? Wala silang pinag-awayan at hindi sila nagkatampuhan. Marahil ay bigla nagkaroon ng emergency sa San Gabriel. Yun ang pinaka-logical na eksplanasyong naiisip niya. Subalit magkaganon man, bakit hindi nito nagawang magsabi sa kanya? Hindi naman niya magawang tumawag sa bahay ni Cynthia sa San Gabriel dahil madaling araw na nga. Bukod sa nakakabulahaw siya, hindi naman niya sigurado kung nandun nga ang dalaga. Hindi niya gusto na pati ang mga magulang nito ay mag-alala kung halimbawang wala ito ron. Hindi niya maiwasang hindi maalala ang nangyari nun sa kanila nang bigla siya nitong iwan. Ang tanging pinagkaiba nga lamang ngayon, wala siyang maisip na dahilan kung bakit bigla na lamang itong umalis. Pinilit niyang ipikit ang mga mata sa pag-asang makakatulog na siya. Kailangan niya ng lakas para sa pagharap niya kay Cynthia. Hindi siya makapapayag na basta na lamang siya nitong iiwan ng walang sapat na dahilan. Masayang masaya ang mga magulang ni Cynthia nang makita siya. Ilang taon siyang hindi nakauwi sa San Gabriel kaya ganoon na lamang ang kaligayahang nakita niya sa anyo ng mga to. Natuwa pa ang mga to na makitang iba na ang ayos niya. Halos ayaw siyang pakawalan ng mga to sa pagkakayakap. Na magtanong ang mga to kung bakit madaling araw na siyang nakauwi ay nagdahilan na lamang siya. Ma,
Mas preskong bumiyahe sa gabi. Ganun ba? Kumain ka na ba? Pwede kong gisingin si Mila para ipagluto ka. Anang mama niya. Hindi na po. Siya, sige. Magpahinga ka na at mamaya na lang tayo magkwentuhan. Taboy sa kanya ng kanyang papa at sumabay na mga to sa kanya papanhik sa taas. Pabagsak na inihiga ni Cynthia ang hapon niyang katawan sa kama. Nakatitig lamang siya sa kisame. Maya-maya pa unti-unting bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. Kung noon, hindi niya nagawang umiyak na mga sandaling yun, hindi na yata niya kaya yun. Parang mababalo na siya kung pipigilan niya ang sama ng loob niya. She cried like a baby. Patuloy siya sa pag-iyak hanggang sa humapdi na ang kanyang mga mata. Bahagya pa siya nagulat nang mapadako ang tingin niya sa bintana. Unti-unti nang sumisikat ang araw hanggang sa makatulugan na niya ang pag-iyak. Tapik sa balikat ang gumising kay Cynthia. Nakangiti sa kanya ang kanyang mama habang nakaupo sa gilid ng kama niya. Inaantok pa siya kaya muli siyang pumikit. Cynthia, tapik muli ng kanyang mama. Nasa ibaba si Manny at hinahanap ka. Naalimpungatan siya nang marinig ang pangalan ni Manny. Ano po yun? Paninigurado niya sa kanyang marinig habang nakapikit. Si Manny Kako nasa ibaba at hinahanap ka. Ulit nito sa kanya. Nag-init kaagad ang ulo niya. Bigla siyang lumabas ng kanyang silid na hindi man lang naghihilamos at nagsisipilyo. Dire-diretso siyang bumaba ng hagdan at gaya ng sabi ng kanyang mama, naroon nga si Manny. Tumayo ito sa kinuupuan nang makita siya. Nalalim ang mga mata nito, tanda na hindi ito nakatulog. Siguro magdamag na pinagplanuhan ko paano ako maluloko ulit. Anong ginagawa mo rito? Galit ang tonong tanong niya rito. Cynthia, ano ba naman tanong yan? Bakit parang galit ka sa akin? Nagtatakang tanong nito. Pwede ba, Manny? Kagigising ko lang at wala akong balak na makipagplastikan sa'yo. Asik naman niya. Cynthia, please tell me what's wrong. Umalis ka na, pwede? Pagtatapos niya, ayaw na niyang marinig ang mga susunod na katagang bibitawan nito. Alam niyang panipanloloko lang ang namumutawi sa bibig nito. Okay, aalis ako. Siguro nga mainit lang ang ulo mo pero babalik ako. We need to talk. Laglag ang mga balikat nito nang tumayo at lumabas ng kanilang bahay. Nang hapong iyon, nagpunta si Cynthia sa ilog na sakop ng kanilang farm. Doon siya madalas na nagpupunta tuwing may problema siya. Sa lugar na yon natagpuan ang katahimikang nais niya. Malinis ang maliit na ilog na yon, napapaligiran pa yun ng iba't ibang puno na maaaring silungan. Nung bata pa siya, ugali na niyang umakyat sa puno ng bayabas at doon nanginginain. Meron 2 puno ng bayabas doon. Naupo siya sa isang malaking bato at pinigmasdan ng pag-agos ng tubig sa ilog. Maya-maya dumampot siya ng mga maliliit na bato. Isa-isa niya itong iniitsa sa tubig. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Damang-dama niyang epekto ng kasabihang yun. Subalit wala naman siyang pwedeng sisihin kundi ang sarili niya. Hindi niya ginamit ng kanyang isip. Pinairal lamang niya ang bulong ng puso niya. If only she could rip her chest open and take out her heart, malamang na pira-piraso na yun para hindi na siya makadama pa ng kahit na ano. Hindi na rin naman niya kayang ibalik ang Cynthia na walang emosyon. Patuloy lamang yung lolokohin ng sarili kung magtatransform na naman siya sa ganun. Isa pa, lalo lamang siyang pagtatawanan ni Manny at ng kapatid nito kung gagawin niya yun. Lalabas kasi na mahina siya. She was going to face them but not now. Yun ay kapag nakapag-ipon na siya ng lakas ng loob. Magpapakatatag siya para pagbalik niya sa Maynila. May pamukha niya sa mga to na hindi siya ganoon kadaling lokohin. Laking pasalamat na rin niya nang marinig ang usapan ni Trina at Kiel. Kung hindi, lalo na siya nagmukhang tanga. Baka kaawaan pa siya ni Manny. Initya niya sa tubig ang naglalakihang bato sa kamay. Uuwi na sana siya sapagkat napapansin niyang bahagya ng dumidilim nang may marinig siyang boses sa kanyang likuran. Sabi ng mama mo narito ka raw. Nanigas siya sa pagkakaupo. Anong ginagawa rito ni Manny? Agad niyang sinisi ang sarili kung bakit hindi siya nakapagbilin sa gwardiya nila na huwag itong papasukin. Lumingon siya rito. Anong ginagawa mo rito? Pinuntahan ka? Ano ba ang problema? Tanong nito na umupo sa isa ring malaking bato na katabi ng sa kanya. Ang pagkainis niya rito ay biglang napawi nang malanghap niya ang pabango nito. Nanuot iyon sa kanyang ilong at para bang nais siya itong yakapin. Nais tuloy niyang batukan ng sarili sa naisip. Tila naduwag siya nang makatabi to. Nangangalog ang mga tuhod niya ng mga sandaling yun.
Kaya naman niya magsalita siya ay kinulang siya sa tapang. Pwede ba, Manny? Huwag na tayo maglokohan. Ha? Sino ba nanloloko? Nagtatakang tanong nito. Nais siyang pumalakpak sa galing nitong umarte. Muling nabuhay ang galit niya sa pinakikitang reaksyon nito. Pwes, kung gusto mong mapanggap na para bang baliwala ang lahat, ako hindi. Alam ko na kapatid mo si Trina. Galit na sabi niya rito. So pinagloloko niyo lang ako? Alam ko naman kung anong gusto ng kapatid mo. But you're wrong. Noong una, yun talaga. Hindi na niya natiis na marinig pa ang mga sasabihin nito. Ayun niyang marinig pa yun. Natatakot siyang maniwala na naman dito. Tigilan na natin to. Isa lang naman ang masasabi ko eh. Hindi niyo makukuha sa akin ang gusto niyo. I won't give it to you and to your sister. Ang mabuti pa, huwag ka nang magsayang ng panahon mo sa pagpunta mo rito. Magbibili na rin ako na huwag ka nang patulin pa sa bahay namin. Galit na pagtatapos niya. Tumayo siya at diretsong tinungo ang puno kung saan nakatali ang kabayo niyang dala nang bigla siyang hipitin ni Manny sa bewang. Ano ba? Nagpumigla siya. Hindi ko papayagan na bigla ka na namang mang-iiwan, Cynthia. Makinig ka sa sasabihin ko. Hindi totoo ang mga... Tinakpan niya ang magkabilang tenga niya. Ayaw na niyang marinig ang anumang sasabihin pa nito. Subalit pilit na inalis ito ang mga kamay niya na nakatakip sa kanyang tenga. Hindi rin niya malaman ang gagawin kaya naman isang suntok ang pinakawalan niya sa mukha nito. Maging siya ay nabigla sa kanyang ginawa. Natigilan siya. Tinignan lamang siya ni Manny. Wala naman siyang mabakas na ekspresyon sa mukha nito. Nabigla siya nitong hapitin sa batok at halikan sa mga labi. Mabuti na lamang at nasa bewang niya ang isang braso nito, kung hindi, baka nabuwal siya dahil sa panghihina ng mga tuhod niya. Hindi niya maintindihan ng sarili kung saan naman yung tinugon ng mga labi niya. Marahan sa simula, ngunit habang tumatagal ay lumalalim ang halik na yun. Nawala na siya ng tuluyan sa wisyo sapagkat uhaw siya sa mga halik nito.